Gabing ito ay minsan pa ay nais kong papurihan natin ang ating Panginoon sa pag-aaral po natin ngayong gabi. Pinag-aralan natin nung unang Sabado, nung nakaraang unang Sabado ng Marso, yung tungkol sa existence of God. Pangalawa, yung the person of God. Pangatlo, yung the attributes of God. At para sa pang-apat na pag-aaral po natin ngayon, pag-aaralan natin yung the Trinity of God. Yan, napakagandang pag-aaral po natin ngayong gabi itong Trinity ng Panginoon. Sapagkat marami po mga tao hindi naniniwala sa Trinity. Ang salitang Trinidad o Trinity ay tunay na hindi naman natin ito mababasa eksakto sa Biblia, pero ang mga teologyo, yung mga theologians ay nagbigay ng pagpapaliwanag mula din sa salita ng Diyos na kung saan ipinahayag ng salita ng Diyos ang patungkol sa Trinidad o sa tatlong persona ng Diyos. Ngayon, ito ay salitang ginamit ng mga theology upang mabigyang linaw na meron ng Trinity sa Biblia. Yung mga pilosopong tao na nagsasabing walang Trinity at hindi naniniwala sa Trinidad ng Diyos, ito po yung mga taong hindi nakakaunawa patungkol sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, kung ang tao ay nagbabasa ng Biblia, maliwanag na maiintindihan niya ang Trinidad ng ating Panginoon. Dapat unawain natin na hindi itinuturo nga sa Biblia ang salitang Trinidad, pero ipinaliwanag naman ang tungkol sa Trinidad. At dito po makikita po natin na ang salitang Trinity ay tunay na naging palasak sa pandinig ng bawat tao, bawat isa, kung saan ay hindi nila maintindihan ang tungkol sa bagay nito. May naniniwala na ang Diyos Ama ay siya din yung Diyos Anak at siya din yung Holy Spirit. No? Pero hindi po yun ang pagkakasabi ng Biblia. Iba ang Ama, iba ang Anak, at iba ang banal na Espiritu. At ang katunayan po niyan ay meron po mga talata sa Biblia na tumutugma sa Trinidad ng ating Panginoon. At kung babasahin po natin ito sa 2 Corinthians chapter 13, verse 14, ito po ang sabi ng Biblia. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God. So una, binanggit po yung pangalan ni Jesus Christ, Lord Jesus Christ, no? Pangalawa, yung and the love of God, binanggit po yung God. And the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Ito po yung benediction na sinabi ni Pablo. Ibig sabihin, sa talatang ito, binanggit yung tatlong persona. Sila po ay magkakapantay na Diyos, 100% God, no? Ito sabi, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Ghost. Tatlo po yan. Ito pa, isa pa. Sa Marcos chapter 1, verse 10 to 11, ito po ang sabi. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na espiritu tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sa mga tuwid, meron pong nagsalita mula sa langit nung si Kristo ay mabautismuan, at meron pong banal na espiritu na kung saan ay hinalintulad, no, sa isang kalapati. Tatlong persona po yan. At ang sabi sa 1 John 5:7 sa King James Version, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ayan, mga pag-uusapan po natin yan. Ngayon pa lang, yung mga talatang yan ay nagpapatotoo na mayroong Trinity. Maliwanag po. Ngayon, ang Trinidad ang pinaka-natatangi, nagbibigay katuturan, di maunawaan ng iba, ngunit kahangahangang misteryo sa Kristyanismo. Ito ang kapahayagan kung sino ba talaga ang makapangyarihang manlilika. Hindi lang basta Diyos, kundi isang walang katapusang umiiral sa walang hanggang bilang ng tatlong magkakapantay na walang hanggan, no, persona at magkakapantay sa pagka-Diyos. Hindi po pwede pong 1/3 ay sa Diyos Ama, 1/3 ay sa kay Jesus, 1/3 sa Holy Spirit. Hindi po ganoon, hindi po siya yung pizza, no? Ang Diyos ay hindi pizza pie na kung saan hinati-hati, isang pizza pie pero hinati-hati. Hindi po ganoon. Isang buong persona ang Diyos, 100% God. Isang buong persona ang si Yesu Kristo, 100% God. At isang buong persona, ang Banal na Espiritu, 100% God. Iyan po yung tatalakayan po natin ngayong gabi. Ngayon, para mabigyang linaw po yan, ay bibigyan po natin ng tatlong outline. Ito pong, tatlong puntos, ito pong ating pag-aaral. Una, each person is fully God. No? Bawat persona ay totoo
100% God. Period. Ano po? Yan po ang pag-uusapan natin una. Each person is fully God. Ngayon, itong tatlong personang ito na nagpakita ng kanilang kapangyarihan at pinaalam sa tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kung saan sila po ay magkakapantay. No, sila po ay magkakapantay. Ngayon, number one, banggitin po natin yung salitang creator. Sa lumang tipan, ang Diyos ay lumikha. Nilikha niya ang mundo, bituin, dagat, yung mga nakikita natin sa ating paligid at sa kalawakan. Lahat ng ito ay nilikha ng ating Panginoon. At mula sa istorya ng Biblia, naglaan ng Panginoon ng tinatawag na pagliligtas. Pagliligtas po. Bakit? Kasi po, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, nakita ng Diyos ang kalungkutan, no? Ang kalungkutan na mangyayari sa buhay ng mga taong ito na sumuway sa kautusan ng ating Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit ang Creator, ang God the Father, ay nagbigay ng isa pang solusyon upang ang taong ito na mga nagkasala ay muling mabalik sa Panginoon. At tayo po ay muling mababalik sa Panginoon sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. Kaya ang Diyos Ama ang author ng pagkakaloob ng kanyang bugtong na anak. Saan ba nakalagay sa Biblia, brother, na ang Diyos Ama ang author ng pagliligtas, no? Kasama si Jesus. Ang sabi sa John chapter 3 verse 16 to 17. Kung meron po kayong mga Biblia, ito po ay babasahin ko po sa inyo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino po yung only begotten Son? Si Jesus Christ po yon. That whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Nakita niyo po yung sitas ng mga talata na ang sabi po, for God, binanggit po ang Diyos Ama. So love the world. Sino po yung world? Tayo po yun. Tayo mga makasalanan. At ano ang dahilan kung bakit inabot ng Diyos ang tao? No? Dahil tayo po ay nasa pagkakasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang physical, kundi spiritual death. Nahiwalay po tayo sa relasyon sa Diyos. No? At dahil ang kasalanan ay pumasok, ang tao ay nasa ilalim ng sumpa. Sa ganitong paraan, ang sabi ng Diyos Ama, for God so loved the world that He gave. No, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ngayon, ang sabi po ng Biblia, si Jesus po ang gumanap. Gumanap po siya bilang tagapamagitan. And the Lord who in the incarnated figure of Jesus Christ lived among human being and was present in their midst of the resurrection life. Si Kristo nung namatay ay nabuhay na muli. Nung si Kristo ay nabuhay na muli, ipinakita niya sa mga tao na nagkaroon ng pag-asa ang sinumang mananampalataya kay Kristo sapagkat ang sabi sa 1 Timothy 2:5, He is the mediator between God and man, no? And the man Christ Jesus. Kaya man ang binanggit doon, dahil si Kristo po ay nagkatawang tao. Si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po siya tao na nagkatawang tao. Tulad ng sinasabi ng turo ng iba, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Kasi sabi sa John 3:16, for God so loved the world. No, pinagkaisa, no, ng Diyos at ng anak ang kanilang layunin na maisalba ang tao. Tayo po yun, tayo mga makasalanan, at tayo po ay binigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay na muli. Kaya ang sabi po ni Kristo ito, John 11:25-26, sabi niya ng Panginoon, Jesus said unto her, kinausap po niya rito sila Martha at saka si Mary, at tungkol po ito sa resurrection. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, through he were dead, yet shall he live. Bagamat siya ay patay, siya ay mabubuhay. Saan po kayo nakakita na patay na nabuhay? Tayo po yung mga mananampalataya. No? Bagamat tayo po ay namatay na physically, pero tayo ay mabubuhay spiritually kasama ng ating Panginoon. Yan ang sinabi ni Kristo. Sa kanyang pagkabuhay na maguli, nagkaroon po tayo ng tagumpay. No, nagkaroon po tayo ng pag-asa na makasama natin ang Panginoon. Hindi po ito kamatayan. Ito po ay pagkabuhay kasama ng ating Panginoon. Kaya kapag kami namatay na Kristiyano,
Hindi po kawalan. Sapagkat kinasama na niya ang Panginoon. At yun po ang tunay na buhay, ang makasama natin ang ating Panginoon. Kaya dito makikita po natin sa verse 26 ng John chapter 11, "And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?" Naniniwala ka ba dito, Martha and Mary? Sabi ng dalawa, "Opo, Panginoon, kayo po ang pagkabuhay na muli." So mga katuwid, tayo po na nanampalataya kay Kristo ay nakatanggap ng tinatawag na pagkabuhay na muli. No? Kaya kapag tayo po ay namatay po ang ating physical, pero nabuhay ang ating spiritual kasama ng ating Panginoon. Sapagkat tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay mayroong second life. No? Yun po yung eternal life na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya maliwanag po na sinabi ng Biblia na mula sa resurrection ng ating Panginoon, ipinakita niya ang kanyang ginawang pagsunod sa Diyos Ama ay katagumpayan ng kung saan ay pagliligtas para sa sangkatauhan. Yun po ang dahilan kung bakit ang Creator, ang Diyos Ama, 100% God, nakipag-usap at nagkaroon ng tinatawag na kapanganakan ni Jesus na siyang anak ng Diyos, no? Beloved Son na Diyos. At pagkatapos po niyan, si Kristo Jesus po, nung siya po ay namatay at nabuhay na maguli, at bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya sa mga disipulo, bababa ang banal na Espiritu. Na siya ding 100% God, sapagkat siya po ay isa ding persona. No? Yung banal na Espiritu ay may kapangyarihan upang magbigay sa atin ng gabay, ng bagong buhay, pangunawa, no, at kalakasan at pag-iingat. Sapagkat ang sabi sa John 14:26, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said unto you." Ang sasalita po dito ay ang Panginoong Jesus. But the Helper, the Holy Spirit, na kung saan sinend, no, ng Holy Father, ng Diyos Ama, no? At upang tayo ay turuan, iselyo ng pagliligtas at gabayan sa ating pong pamumuhay bilang mga anak ng Panginoon. Kaya nung nabuhay na muli ang Panginoong Hesus, nagpakita siya sa kanyang mga disipulo at ipinagkaloob ang banal na Espiritu na siyang gagabay, mag-uunawa, kakalingan, magtuturo at magbibigay ng mga bagay na pangunawa sa ating mga mananampalataya. Yan ay sinabi sa John chapter 20, verse 19 hanggang 22. Ang sabi ng Panginoong Jesus, "Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled to fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. And when he had said, he showed unto them his hands," yung mga butas sa kanyang mga kamay, pinakita sa kanyang mga disipulo. At natuwa ang mga disipulo, and the disciples glad when they saw the Lord Jesus Christ. Then said Jesus to them again, "Peace be unto you. As my Father," binanggit na naman ni Kristo, ang Diyos Ama, "hath sent me," nagpadala sa akin, "even so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said unto them, "Receive the Holy Ghost." Nakuha niyo po? So, ibig sabihin, ito pong tatlong ito ay nagkaroon po ng pagkakaisa. Each person is fully God, 100% God. Wala pong pagtanggi doon sapagkat katotohanan sinabi naman po ng Biblia. Ngayon, pangalawa, yung existed three person before the creation. Yung tatlong personang ito, bago pa nabuo ang mundo, bago pa lumabas ang lahat ng mga bagay na nakikita natin sa daigdig na ito, itong tatlong ito ay magkakasama na. Yan po ay sinabi ng Biblia. Kaya sabi sa Biblia, itong tatlong personang ito, bago ang creation, sila po ay nag-i-exist na. Sabi sa Genesis 1:1, "In the beginning, God created the heaven and the earth." Maliwanag po, Genesis 1:1. Ngayon, makikita natin dito sa talata na may tatlong nilika o elemento na ginawa ang Diyos. Number 1, in the beginning. Ito yung time. Beginning, time. God created the heaven. Ito yung space. No? And the earth. Ito yung matter.
Kaya yung tatlong ito, time, space, matter, ito po yung past, length, and solid. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao at ayon sa ating larawan o ayon sa ating wangis. No? Nagpapakita po din po na kung saan ay ang tao ay binigang halimbawa na kung saan may kausap ang Diyos Ama na isa pang persona na ang sabi ng Diyos Ama, lalangin natin ang tao. Yung word na natin. Binanggit yung word na plurality, natin. Lalangin natin ang tao ayon sa ating, no? Natin, ating, ayon sa ating wangis. Sa makatuwid, ang Diyos Ama ay may isa pang personang kausap na kung saan nagtugma ang kanilang plano at pananaw upang ang tao ay mabuo. So makikita natin dito na nag-iisis na po ang isa pang persona. Ito po ay ang Panginoong Hesus. At kung babasahin po natin sa Hebrew, sa Hebreo po, meron pong dalawang salita sa Hebreo. Yung isa at saka yung sila tinatawag na ekad, no? Etong ekad, ito po yung unified. Unahin po natin yung yashid, no? Ito po ay ginamit bilang isang isa. Yan po ang ibig sabihin niya sa Hebreo, isang isa, no? Natatanging isa, talagang isa lang. At ito po ay binigang halimbawa nung kinausap ng Diyos si Isaac, na ang sabi, and he said, take now thy son, thy only son. Di ba dalawa ang anak ni Abraham? Pero sa pangako, iisa lang po ang anak ni Abraham at ito po si Isaac. Kaya binanggit yung word na thine only son. Ngayon, pag ginamit po natin yung ekad, yung sa Hebreo na ekad, ito po ay ginamit sa isa na nagkakaisa o unified one, at hindi talagang isa lang, kundi yung salitang isa rito ay nagkakaisa. Hindi katulad nung yashid, talagang ang tinumbok lang ay isa. Pero yung ekad, ito po ay nagkakaisa. So ibig sabihin, marami sila na may isang pagkakaisa. Marami sila na mayroong isang layunin. At yun po ang banal na espiritu, ang Ama at ang Anak. Nandiyan pa po ba kayo? So ngayon makikita po natin dito na ang sabi po sa Genesis 42 verse 11, ito po yung isang example. Ang sabi diyan ay magkakapatid po kaming lahat sa isang ama. Ibig sabihin, itong panahong ito nung ang mga kapatid ni Joseph ay pumunta kay Joseph at sinabi ni Joseph, meron pa ba kayong ama? Yung mga tinatanong ni Joseph, no? Ngayon, ang sabi ng kapatid niya, magkakapatid po kaming lahat sa isang ama. So itong maraming ito na magkakapatid ay may isang layunin nung pumunta sila kay Joseph para bumili ng pagkain dahil kagutuman ng panahong yon. Pero ang binanggit ng kapatid niya, kaming lahat ay isa. Yun ang ibig sabihin ng plurality, na itong tatlong ito nag-i-exist na, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, na nagkaroon sila ng tinatawag na pagkakaisa. Bagamat isang Diyos, no? Ngunit silang lahat ay mayroong pagkakaisa. Nagiget niyo po? O ito, sabi sa John 10:25-30, ito po ang isang halimbawa pa. Jesus answered them, I told you and ye believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Binanggit yung Father, no? But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Ngayon po, yung salita ditong one, ito po yung sinasabi ko sa inyong yashid. Ay yung binabanggit ko sa inyo na salitang sa Hebreo, no, sa salitang Hebreo na ekad. Ang ibig sabihin ng ekad ay nagkakaisa, no? Sa isang layunin. Kaya ang sabi ni Jesus, I and my Father are one. Ang Ama at ako, sabi ni Jesus, ay isa. Hindi sila
isang Diyos, no? Kundi sila po ay yung isa dito ay yung nagkakaisa. Ano saan sila nagkakaisa? Nagkakaisa po sila isang layunin na pagliligtas, no? At nais ng Panginoon na ang tao ay maligtas sa kasalanan. Nagiget niyo po? Kaya dito pa lang ay makikita po natin na itong tatlong ito nag-i-exist na. At ang sabi, ang banal ni Espiritu, once na ang isang Kristiyano ay nagsisi at nanampalataya, darating po yung tinatawag na pagseselyo ng banal na Espiritu. Sabi sa Ephesians 1:13, ito po ang sabi sa Ephesians 1:13. Kung meron po kayong Bible, pwede nyo pong akong sabayan. Sabi sa Ephesians 1:13. Ayan. Ito po ang sabi sa Ephesians 1:13. In whom ye also trusted after that ye believed, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So ngayon, kapag ka ang tao po ay nagsisi ng kasalanan sa Diyos Ama, no? At nanampalataya kay Kristo bilang kanyang Panginoon, sariling tagapagligtas, bababa yung banal na Espiritu na siyang magseselyo na tayo ay isa na sa Panginoon. Katulad po nung mga nasa probinsya na kapag ka may nabiling baka o kalabaw, meron po silang pang horno sa pangselyo dun sa katawan ng baka. Kung ano man yung letra ng unang pangalan ninyo, igaganon ninyo sa katawan ng baka. At sasabihin, ito ay pag-aari ko. Kaya ko siya sinelyuhan. Kaya ganun din ang banal na Espiritu. Nung tayo ay sinelyuhan ng banal na Espiritu, tayo ay nakipagkaisa na kay Kristo. Sa layuning mapapurihan natin ang Diyos Ama. Yun din ang ginawa ni Kristo. Nang sabi niya, ako, no, at ang Ama ay iisa. Saan sila nagkaisa? Sa pagliligtas sa mga makasalanang katulad po natin. At pagkatapos ang tao ay maligtas, no, ang banal na Espiritu na nanahan sa atin, siya po ang magpapaunawa ng mga bagay na dapat nating maintindihan patungkol sa Diyos. Ang Espiritu din po ang siyang mag-aakay sa atin sa daang matuwid. Layunin ng banal na Espiritu na tayo ay palakasin sa ating pong pananampalataya bilang mga anak ni Kristo Jesus. Ngayon, pangatlo, each one united in one. Yung sinasabing unified, no? Unified. Kaya nga pag sinabing unified ay hindi lang isa, dalawa, marami, no? Pero itong pinag-uusapan po natin dito, ang tatlong persona, bagamat sila ay tatlo, sila po ay isa sa layunin. 1 plus 1 plus 1 equals 3. Trinity. 1 times 1 times 1 equals 1. One God. Huwag kayo malito doon, no? Sila ay tatlong persona, pero magkakapantay sa kapangyarihan, 100% God, no? At si Jesus po, nung siya ay nagkatawang tao, 100% man. Layuning upang siya ay mamatay at tayo ay ligtas. Ngayon, sa Isaiah 48, kung bakit sila ay united in one, ito po ang sabi sa Isaiah 48 verse 16. Lumapit kayo sa akin at pakinggan ito. Mula pa ng pasimula, hindi ako nagsalita ng lihim. Sa panahon na nangyari ang sinabi ko, naroon ako. At ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ang kanyang Espiritu na sabihin ito. Tingnan niyo po yun sa Isaiah. Lumang tipan po ito. Pero ang tinutukoy po sa talatang ito ng Isaiah 48 verse 16 ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Hindi binanggit ang Panginoong Jesus sa talatang ito, pero nag-i-exist na siya sa lumang tipan pa lang. Kaya sabi, lumapit kayo sa akin, pakinggan mo ito, mula pa ng pasimula, hindi ako nagsalita ng lihim. Sa panahon na mangyari ang sinabi ko, naroon ako. At ngayon sinugo ko ng Panginoong Diyos, sabi niya, at ang kanyang Espiritu na sabihin ito. Ano ang sinabi? Verse 17, sinabi ng Panginoon na iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel, ako ang Panginoon na inyong Diyos na nagturo sa inyo kung ano ang mabuti para sa inyo at ako ang papatnubay sa inyo sa tamang daan.
Ngayon, isa pang talata sa Isaiah 61 verse 1, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin, sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso at para ibalita sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. Ang pinapatukoy po dito para mabigyang klaro itong talatang ito sa Lumang Tipan ay yung sa Lucas chapter 4 verse 14 to 19. Ito po ay tumutugma o tumutukoy patungkol kay Hesukristo. Ang sabi sa Lucas chapter 4 verse 14 to 19 bilang in connection of Isaiah 61 verse 1, bumalik si Jesus sa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kumalat sa lahat ng lugar doon ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa mga sambahan ng mga Hudyo, pinuri siya ng lahat, hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umuwi si Jesus sa Nazaret at sa bayang kinalakihan niya at katulad ng nakaugalian niya, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo ng araw ng papapahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ang laman ng kasulatan, ito po yung tumutugma sa binasa natin sa Isaiah 61 verse 1. Ito po ang sabi sa verse 17 ng Lucas chapter 4. Ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah, binuksan niya ito. Pagkakita na sa bahagi ng kasulatan na kanyang hinahanap, binasa niya ito at nagsabing, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga duka ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Nakita niyo po yung sinabi ng talata. Sa Isaiah 61 verse 1, a fulfillment ng Lucas chapter 4 verse 14 to 19 na kung saan po ang Diyos Ama, ang Diyos Anak ay may pagkakaisa. Kaya ang ginawa ni Kristo rito ay isang paglilinaw na kung saan po hindi sila nagtatalo ng Diyos Ama at ng Banal na Espiritu. Ang buong layunin ng tatlong personang ito na ang tao po ay mabalik sa Diyos. Na ang tao po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At para mabigang ilustrasyon ang Trinidad, meron po tayong tinatawag na mga illustration. Katulad ng water, yung H2O, ito'y tubig. Meron siyang liquid, frozen, or steam. Yung egg, isang itlog lang yan. Pero meron po siyang yolk, meron siyang whites and shell. Yung laman ng itlog, meron shell, may puti, may dilaw. Pero tatlo ang laman ng isang itlog. Tama po ba? Ngayon, yung sun, meron siyang tinatawag na physical object, nagbibigay siya ng liwanag at nagbibigay siya ng init. So mga ilustrasyon po yan na mayroon talagang nag-e-exist na tatlong persona. At ang sabi sa Hebrew chapter 1 verse 8, ito po ay tumutukoy kay Kristo Jesus. Ang sabi ito ng Panginoon, but unto the Son, He said, but unto the Son, He, ang tinutukoy dun yung Diyos Ama. Ang sabi ng Diyos Ama, but unto the Son, He said, thy throne, O God, binanggit si Kristo na Diyos. Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Patunay na si Kristo ay Diyos. At ang sabi po sa Revelation 1:8, I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Revelation 22 verse 12 to 13 hanggang 16 to 17. And behold, I come quickly. Sino po yung darating? And my reward is with me to give every man according to his work shall be. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Jesus have sent my angels to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. And the Spirit and the bride say, come, and let him that heareth say, come, and let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely.
Ngayon, ang tinutukoy po sa mga talatang nabanggit ay walang iba kundi si Kristo Jesus, na kung saan ay ipinakilala ng Diyos Ama. At ang sabi naman ni Kristo, bababa ang banal na Espiritu na siyang pangatlong persona. Kaya po natin naiintindihan ng salita ng Diyos. Without the guiding of the Holy Spirit, hindi po natin maiintindihan ang salita ng Panginoon. Hindi po tayo mabibigyan ng comfort, hindi tayo mabibigyan ng victory, hindi tayo mabibigyan ng courage, no? Dahil meron pong banal na Espiritu na nanahan sa ating pong mga puso. Naintindihan niyo po? So maliwanag po sa ating pangwawakas ng ating pag-aaral na ang tatlong persona ng Diyos ay patunay na lahat sila ay nagkakaisa sa isang layuning maligtas at maabot ang mga tao upang mabalik sa Ama. Sapagkat ang tao ay nilikha ng wangis ng Panginoon at ginawa ng Panginoon ang lahat ng paraan upang ang tao ay mabalik, no, sa Kanya. Diyan po nagtatapos yung ating paksa ngayong gabi tungkol sa persona ng ating Panginoon. At sana po ay na-bless po kayo at makatulong po ito sa inyong pag-aaral, sa inyong personal devotion o sa inyong personal Bible, personal study po ninyo. Ngayon po tayo po ay mananalangin, no? Tayo po ay magko-closing prayer. Nakita ko si ano na kanina, si Adelmo na wala. Okay, sige po, tayo po ay magko-closing. Jay, paki-close sa ating pag-aaral ngayong gabi. Tayo po ay magdasal, lahat ay manalangin. Lord Jesus Christ, maraming salamat at kami po ay nagtipon upang mag-aral ng iyong salita na ang kayo po ay isang Diyos na may tatlong persona po, Panginoon. Maraming salamat, gabayan niyo po ang bawat isa at ingatan niyo po kami. Kayo na ang bahala sa amin. Maraming salamat po at nagtipon-tipon po kaming gabi. Sa pangalan ni Jesus, amin po. Patuloy kaming nanalangin sa iyo, Ama. Sa mga oras na ito, matagal ka nang nakikinig ng inyong salita ng Diyos, pero hanggang ngayon, alam mo ba kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Kung hindi mo pa alam, ito na yung pagkakataon upang makamit mo ang pag-asang ibinibigay ng ating Panginoong Hesus. At tayo po ay mananalangin, at kung nais mong siyang tanggapin, nasa iyong puso ang desisyon sa gabing ito. Dakilang Diyos, samang banal na makapangyarihan sa lahat, ako po ay lumalapit sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang mga kasalanan. Patawarin niyo po ako tugasan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. At lumalapit po ako sa iyo, Panginoon, at binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Hesus. Mahanahan ka sa aking puso. Maghari ka sa aking puso. At ikaw po ang aking maging Panginoon, tagapatnubay. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ako po ay nananampalataya sa iyong ginawa doon sa krus. At ikaw ay namatay na buhay na maglipag karang 3 araw dahil diyan ako ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Anumang oras ako ay mamatay, alam ko ako ay makakasama mo sa langit. Tulungan niyo po ako lumago sa aking pananampalataya. Gamitin mo ako, Panginoon, upang ibahagi ang pagliligtas na iyong ginawa sa krus, Panginoong Hesus. Salamat po at pagpalain niyo po ang gabing ito sa bawat isa. Tugunan mo po ang panalangin ng bawat isa. Pagpalain mo po ang aming mga hanap buhay, ang aming kalusugan, ang aming pamilya. Iligtas mo ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa mananampalataya at ang naman po mga panalangin ng bawat isa, inyo pong sagutin, Panginoon, upang lalo nilang makita na ikaw ang Diyos na sumasagot sa aming pong mga panalangin. At salamat po, Ama, sa bawat isa na nandito po ngayon at binabalik namin sa iyo ang buong kapurihan, pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po at kung meron po kayong tanong, ay pwede po kayong